Taka na, hayop, ang lakas. Ang lakas pala ng kwan na to eh, vehicle na to eh. Wala pang processor yan. Mainit na oh. Hayop. Kaparalel lang. To my vlog. Ayun, ito na, part 2 na ng BL na 800 na Tucson natin. Ano, BL 800 Tucson. Binaklas ko na yung front panel niya, and then pinalitan ko na yung control. Kasi sira nga talaga, sira itong control niya. Itong mono na control, sira ito. Ngayon, nagpalit ako. Ito, napalitan ko na yan. Ito. Yan, 2 piraso. Yung may tape. Pag nagpalit kasi ako ng control ng isang amplifier, binabalot ko ng tape. Ito, masking tape lang. Ito guys, disclaimer pan lang to ideal lang to para sa mga baguhan. Para sa mga master dyan basic na lang sa kanila yan. Ito, yung masking tape. Binabalot ko yan. Kasi pag hindi mo binabalot, pinapasok na likabok ito. Mas mabilis siya masira. Ngayon, ang pinalit ko dyan, dahil wala akong 10K, meron naman akong 10K. Ang problema, walang groove. Wala siyang groove. Yung maramdaman ka na parang bearing sa loob. Yan, ito kasi may groove ito sa loob eh. Pag pinalit ko kasi yun, baka manibago yung may-ari. Sabihin may shoutout sa'yo sabihin niya bakit ganun na yung control, parang hindi na siya katulad nung dati. Kaya kailangan ibabalik mo yung may groove din. Ang problema, wala akong 10K na mono na may groove. Solusyon dyan, kapalit ka ng ito. Kasi wala ka na mabibilan ngayon. Kahit sa Quiapo ngayon, inikot ko dun sa Quiapo, wala na daw silang control na ganito. Wala nang mga 10K na mono na may groove. Wala na, puro plain lang yung mga control ngayon doon, na mas mabilis masira siya ngayon. Compare mo sa yung may mga groove. Ito, sira, diba? Ayun, pinalit ko ito. Master volume ito. Master volume ito sa mga typical na mga integrated na amplifier. Value is 50K. Kain ko lang to guys Kung wala kayong pamalit na same talaga dito, is ito, pwede ito. Ang gagawin nyo, kasi diba 8 paa yan, 8 diba? Kasi stereo ito stereo na may loudness. Kasi yung dulo nito, yan yung may carbon yung dulo niyan ay loudness yan. Para sa loudness yan ng integrated na amplifier. Yan, ang gagawin mo, bibiyakin mo lang yan. Ito, biyakin mo yung pang 8 paa. Yung ito parang may shoulder na yan. Ito, yan, biyakin mo yan, kabilaan, putulin mo lang yan. Tapos pag naputol mo siya, nagiging 6 na paa na lang. At dahil 50K yan, 50K, kapag iparallel mo yan, magiging 25K yan. Magiging 25K. Pag pinagsama mo yung ito, 2 pin, 2 pin, dalawa. Pag pinagsama mo yan, ang kalabasan niya is 25K kapag nakaparallel siya. Na pwede na yan, pwede na. Ulitin ko pan lang to, pamalit, kung magano tawag dyan. Kasi nga wala ka ng option wala ka namang pamalit na ganitong ito Pwede yan, pwede yung pamalit yung ganyan. Maiba lang yung signal lang ng pasa ng signal na pagpihit mo medyo maiba lang. Pero halos di mo na mapansin yan. Tapos dahil ito ibang style ito Yan mahaba, di ba? Mahaba yung paa niya. Tapos parang half moon style siya. Gagawa ka ng diskarte. Kaya ka naging technician Magaling ka ng diskarte. Maglalagay ka ng alambre. Sa akin itong ginagamit ko. Yung mga tanso ko na mga tira-tira rito, yan yung ginagawa kong pandugtong. Yan, dugtungan mo siya dito para humaba, para ma-shoot mo siya dito. Yan na yung akin tingnan nyo. Yan, same din sa may kabila. Yan, ganyan lang yung diskarte para napalitan nyo yung isang unit na ito. Kung gusto nyo na may groove
na may groove. Ulitin ko, kung gusto nyo na may groove. Pero kung gusto nyo talagang ibalik na 10K na kahit walang groove, eh okay lang naman yun. Palitan nyo ng ganon. Pwede naman yun eh. Akin lang kasi, gusto ko kasi yung may groove pa rin eh. Kaya wala akong choice kundi ikabit ito. Yun lang. Napalitan ko na yung dalawa na ito. Tapos stay put lang kayo dyan or stay tune lang kayo. Kasi check upin ko itong need ko itong baklasin itong board nito, dalawa. Tapos i-check ko yan kung okay pa ba yung kanya, gumagana pa ba yung mga trimmer na yan, and then yung bias nya is okay pa. Kapag hindi na siya okay, automatic magpapalit ako nyan para isang gawaan lang, sulit yung bayad na may-ari sa atin, di ba? Para natuwa naman si Migo kasi pangalawang unit nanta sa akin na pagpagawa niya eh. Value nito ay alam ko 103, parang nakalagay kasi 103 yata yan eh. Mamaya basta pag nabaklas ko yan, sasabihin ko rin naman yan eh. Stay tuned lang muna. Nabaklas ko na yung board. Dalawang board na nabaklas ko, ito. And then ito. Na-check ko na ito, wala namang problema, good pa. Yung value nito is 501. Yan, 501 add 0, 50 add 10, it is nasa 500 ohms. And same dito. Pag i-check mo yan, pares lang continuity nila kabilaan. Ito, tatlong pa halos same, wala silang pinagkaiba. Ayan oh. Ito sa gilid. Ito, tapos dito naman. Pasensya na kayo ha, medyo camera natin eh. Wala tayong tagahawak eh. One man game tayo eh. Halos pares lang sila oh. 200 ohms. Normal pa, ibig sabihin okay pa to. Hindi ko gagawin ito, okay pa to. Kasi yung resistance nya okay pa, normal pa, gumagana pa yan. Kasi kapag sira yan, malaman pag sira yan, mawawala yung resistance yan eh. Yan, okay pa. Babalik ko na lang ito. Ibig sabihin, yung nadali lang is yun lang siguro, dito lang sa may volume nya. Ngayon, ibabalik ko lang ulit itong board. And then, siyempre, papatugtugin natin. Papakinggan natin kung magiging normal siya. Na yun lang talaga yung nagiging issue nya. Meron lang ako napapansin bago ko ibalik itong board sa case, bago sa tornilyo. Ito, baka sabihin nyo na naninira ako ng unit Hindi, wala lang to. Kung ano yung nakikita ko, isasabihin ko, di ba? Kamali yata ng mounting yung kamali ng sukat yata yung factory nito. Nakalis lahat to. Mali siguro ng sukat. Napunta lang, nakatabi, matutumba na lahat to. Ang bira oh. Pero yung kabila okay naman, walang problema. Yan, ayos naman yung kabila oh. Yung kabilang channel, yung kabilang side nya okay naman, pantay naman lahat. Yan. Yan, baka sabihin nyo naman ano naman connect nun, ano naman yung magiging problema kung tabingi, di ba? Okay, wala naman talaga problema dyan, wala namang issue talaga. Kasi absorb naman yung init dyan Magka napansin ko lang, medyo nakalis siya. Na-mounting ko na yung, or na-fix ko na yung pwesto na siya, yan. Bisita ako rito. Tapos dinala ako ng pulutan, no? Yan nyo, sarap oh. Ayan oh. Iba talaga pag mabait ka, may nagdadala sa'yo ng pagkain, no? Pulutan. Ito Ngayon, para matapos yung vlog natin, kasi 6:34 na ng gabi, pauwi na ako. Dalawang base, yung sa ilalim, yan yung titesting natin. Ang ambience natin or background natin, ang kalat pa rin. Ngayon, 220 na, rektang 220, wala tayong processor na gagamitin. Ito. Ganyan yung mukha niya pag buhay siya. Lakas ng pan. Anong pan ito? Babuga? Paloob nga yung pan. Ngayon, battle music tayo para marinig nyo yung ragatak. Dalawang Pro 12 ilalim yung nakaload dyan. Ang issue kasi ang issue nito, ang isang channel is may ugong. Yung kabilang channel, wala nga siyang ugong, mahina naman. Ngayon, pakinggan natin kung may ugong. Ang nakaraan kasi, kahit naka-off yung volume, is marinig mo yung humming or ugong niya. Ngayon, wala na. Yun lang talaga yung naging cause niya.
Ito, channel 1. Ang lakas. Ngayon ko lang nakakuha to. Malakas pala. Malakas. Yung isang channel, itong channel 2, ay channel B, ito sa lalim. Lakas, oh. Luwain natin. Taka na, haayop, ang lakas. Ang lakas pala ng kwan na to, bigil na to eh. Wala pang processor yan. Mainit na, oh. Ayop. Paralel lang. Lang. Ayan na, okay na yung control. Okay na, wala na naging issue sa yung channel 2 malakas na. Yung channel 1 normal na rin, wala na rin siyang humming. Pero teka lang, may babaguhin akong setup. Nakabuhay yung kwan. Kasi ginagamit ni Mig to, or ni Migo to sa high pass. I-off ko yung high pass niya para naka-low lang siya. O, ngayon. Diyan na tuloy siya, oh. Teka lang, ha. O, yan, balik natin. Lang, tapusin ko na itong vlog ko. Ayan na. May boses kasi kanina, eh. Ayan. I-low lang natin. O'clock. Walang processor. Hanip, ang lakas. Balik. Andito kasi may customer. Pero tayong customer dito. Huwag kayong magkuhan dito. Maloko-loko. Babanat ko kayo rito. Disposable ATM. Sige. Nating to fix daw. Yun na. Banatan natin ulit. Ang lakas pala nito. Lakas ng hatak ng Tucson na BL 800 pala nito. Okay, bossing. Sige. Yan. Isang channel. Natin komparasyon tunog nila. DJ John J. Crewnet. RTM. Ayop. Ang lakas. Pasasin todo. Pasapo. This is RGM Sound exclusive. Oh, ayan. Hanggang dito na lang guys kasi gabi na. Nakakaya naman sa kapitbahay natin. 6:42 na ng gabi. Nagliligpit pa si Solid J. Yung dami pang ligpitin. Ayun lang. Okay na. Na-fix na natin tong Tucson na BL 800. Okay na. Okay na yung mga control. Dalawang channel. Yung dito sa may yung trimmer na ito hindi ko na pinalitan kasi okay pa naman siya eh. O yun lang talaga naging issue. Punta nilalagnat agad siya oh. Mabilis uminit. Hataw kasi siya eh. Promotion muna bago tayo magtapos. Shop natin sa mga gusto magpapa-repair along sa Oyo, Quezon City eh pwedeng walk-in, pwedeng through deliver. Number 41, Don Julio Gregorio Street sa Oyo Road sa Oyo, Quezon City. Social media pages natin sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow and then siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin. Sa my Facebook and then YouTube channel sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para
updated tayo sa mga susunod na video natin. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.